Hello po, kapayapaan po ang sumasa inyo sa pangalan po ng ating Panginoong Yesus. Ang ating pong topic, Satan is Hebadet. Satan is Hebadet. The time of the element is the end of the world to judge our Lord Jesus Christ. Yun po yung time of the death ni Satan. The time of judge of our Lord Jesus Christ. Yun po, meron po siyang kamatayan. Satan is Hebaday. Sa end of the world po, ganun po. Pero kaya po natin siyang ma-destroy yung kanyang mga kapangyarihan. Hindi po ubra sa kapangyarihan ng Panginoong Yesus yun, yung mga Satanas, yung mga kampon niya. Kaya po natin siyang madurog yung mga kapangyarihan niya, ganun. Pero may kamatayan po si Satanas sa araw po ng paghukom, ganun po, meron po. Kasi yung iba sabi, kala walang kamatayan si Satanas. Meron po, may kamatayan po si Satanas. Yun po ang sabi ng Diyos, meron siyang kamatayan. Kasi may nagsasabi, wala raw kamatayan si Satanas, eternity raw siya. Eternity nga siya, pero meron siyang kamatayan. Ang Diyos lang ang pwede pong pumatay sa kanya, ganun. Pero may times of the elements for thy Satan. Ganun po, sa end of the words. Hindi po now o another day and next year. Sa end of the words po yung kanyang death. Ganun, sa araw po ng paghukom. Pero kaya po natin siyang madurog yung mga kapangyarihan niya, yung mga anak niya, kaya po. Sa pagsusunod sa utos ng Diyos, yun po, kaya po natin siyang madurog, ganun. Ganun po, kasi yun ang sabi ng banal na kasulatan, nung nagkasala po si Eva at Adan, kaya natin siyang malupig. Malulupig natin siya, madudurog natin siya, sa pamagitan po ng mga aral ng Diyos, mga salita. Ganun po, hindi po natin gagawin yung mga bagay na masasama na pinagagawa niya. Ganun. Para matalo natin siya gaya ng mga apostol, natatalo nila, di ba? O ganun. Pero ang time of death ni Satanas, sa ano po yun? Sa araw po ng paghukom, meron po siyang kamatayan. Ganun po. Meron po. Kasi iba sabi, wala raw, dahil eternity raw siya. Meron pong kamatayan siya. Kaya lang siya nabubuhay pa kasi marami pa siyang nakakain na tao, kaya nabubuhay pa eh. Pag wala ng tao, wala na siyang kakainin, no? Hindi na siya mabubuhay. May nakakain pa kasi siyang tao. Kasi yung pagkain ni Satanas, yung yung alabok, kaya ganun. Kaya nabubuhay pa siya. Gano'n, kasi alabok yung pagkain niya eh, alabok ang kakainin ng Diablo eh, may nakakain pa siya mga tao, kaya nabubuhay pa siya eh. Pag naggukom na, wala ng tao nun, wala na siyang makakain, kasama na siyang mamatay doon sa paggukom. Gano'n po yun, kaya nabubuhay pa yun. Kasi pagkain niya, alabok, di ba? May nakakain pa siyang tao, mga ayos sumunod sa Diyos eh. Gano'n, ang pagkain niya, alabok eh. Kaya nga yung nalasing sa dugo ng mga martir ni Jesus, di ba? Nakakain niya yung mga doon. Kaya nabubuhay pa siya eh. Ganun po, may kamatayan po si Satanas. Kasi kinakain niya alabok eh. Alabok nakakain niya eh. Ito, basahin ko po sa inyo. Kasi may nakakain pa siyang tao, kaya nabubuhay pa eh. Ganun. Pag wala ng tao makakain, patay na yun. Pag nag-end of the words na. Yun po yung time of the element of death of Satan. Sa end of the world po.
to judgment our Lord Jesus Christ. Yun po yung time of the element of death ni sa end of the world po. Meron siyang kamatayan. Kasi sabi, wala Kaya nga durugin ng mga Kristiyano yun Ito, basahin ko sa inyo rito sa Genesis 3:1. Ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang nanlikha ng Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos? Huwag kayong kakain ng alinmang punong kahoy sa halamanan. At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakain kami. Tatapat sa bunga ng punong kahoy na sa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyon, ni huwag ninyong hipuin, baka kayo mamatay. At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay, sapagkat talastas ng Diyos sa araw na kayo'y kumain niyon, ay madidilat nga ang iyong mga mata at kayo magiging parang Diyos na nakilala ng mabuti at masama. At na makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin. At nakalulugod sa mga mata at kahoy na mananasa upang magpapantas sa tao. Ay pumitas siya ng bunga niyon at kinain. At binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya at ito'y kumain. At nadilat kapwa ang kanilang mga mata at kanilang nakilalang sila'y mga hubad. At sila'y tumahi ng mga dahon ng punong igos at kanilang ginawang panapi. At narinig nila ang tinig ng Panginoong Diyos na lumalakad sa halamanan sa kulimlim ng araw. At nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa sa harapan ng Panginoong Diyos sa pagitan ng mga punong kahoy sa halamanan. At tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki at sa kanya sinabi, saan ka naroon? At sinabi niya, narinig ko ang iyong tinig sa halamanan at ako'y natakot sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtago. At sinabi niya, sino nagsabi sa iyo na ikaw ay hubad? Nakain ka ba ng bunga ng punong kahoy? Na inutos ko sa iyong huwag mong kanin? At sinabi ng lalaki, ang babaeng ibinigay mong aking kasamahin ay siyang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at aking kinain. At sinabi ng Panginoong Diyos sa babae, ano itong iyong ginawa? Sinabi ng babae, dinaya ako ng ahas at ako'y kumain. At sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, sapagkat ginawa mo ito, sumpain ka ng higit sa lahat ng hayop at ang higit sa bawat ganid sa parang. At ang iyong tiyan, ang ilalakad mo, at alabok ang iyong kakanin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. O alabok kakainin niya Sinabi ng Diyos dito, sinumpa silang dalawa, si Eva at Adan Kasi nakakain pa siya ng mga tao, kaya nakakapasok pa siya sa tao, kaya yung bang nabubuhay pa siya. Pag wala ng taong makain to, hindi na siya mabubuhay kasi maghuhukom na. Pag naghukom na, wala ng taong alabok, nakakainin niya. Kaya may kamatayan po siya. Sa end of the world po yun. For past the earth. Pag nagpass na yung heaven and earth, ganun po. Meron siyang kamatayan. Alabok kasi kinakain niya, kaya nabubuhay pa ganun, nakakapasok pa siya sa mga taong mga suwail nakakain niya pa yun. Pero may panlaban tayo doon, yung salita ng Diyos, yung para hindi niya tayo pasukin. Sabi nga, wag nating handog yung ating katawan sa kasalanan, di ba? Nakakain niya pa kasi yung mga tao, kaya ganun Pero kung lalabanan natin to ng mga salita ng Diyos, susunod tayo sa Panginoon, hindi niya tayo makakain. Patuloy ko po, At pag gagalitin ko ikaw at ang babae, at ang iyong bini at ang kanyang bini, at ito ang dudurog ng iyong ulo, at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Kayang durugin ng mga Kristiyano sa tanas yung mga sumusunod sa utos ng Diyos. Kayang durugin, kasi sabi rito sa Genesis Kaya nating ma-destroy yan, yung mga salita ng Diyos. Pero pang-destroy sa kanyang mga kapangyarihan, sa kanyang mga lalang. Hindi yung ma-destroy pa natin agad siya. Ang destroy niya, ang death niya, may time of the elements. During the judgment, our Lord Jesus. Yun po, sa end of the world, ang kanyang kamatayan. Basahin ko sa inyo muli. Kaya natin siyang durugin. At pagagalitin ko ikaw at ang babae, at ang iyong bini at ang kanyang binhi, ito ang dudurog ng iyong ulo,
at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Ayun o. Kaya natin siyang madurog sa pamagitan po yun ng salita ng Diyos. Ganun po, papasakop lang tayo sa Diyos para sa mga aral niya o para madurog natin siya. Yun po sabi ng banal na kasulatan. Ito po sa Santiago. Sa Santiago 4:7. Kaya nating madurog yun pag sumusunod tayo sa mga utos ng Diyos. Pero may mga church, hindi sa Diyos, sa diablo yan, yung mga maling aral, maling turo. O kala mo sa Diyos, yung mga maling turo, sa diablo po yun, nakakain niya yung mga tao. Pero po church, hindi sa Diyos. Pagka mali ang diwa ng church nyo, mali ang aral, hindi po sa Diyos yun. Ganun po. Ang tamang diwa kasi, yung tamang aral, yun po yung tunay na church. Sa Diyos po yun. O may church kasi Satanas merong mga tao pa yung nakakain Ito, para madurog natin siya, mapalayas natin yung mga kapangyarihan niya, dapat di tayo gumagawa ng masama. Lalayas siya sa atin. Ito sabi ng banal na kasulatan. Sa Santiago 4:7, pasakop nga kayo sa Diyos, tatapwat magsisalangsang kayo sa diablo, at tatakas siya sa inyo. O tatakas yan Hindi niya tayo kayang kainin pagka sumusunod tayo sa mga utos ng Diyos. Ganun po yun. Kaya papasakop tayo sa Diyos para sa lahat ng utos ng Diyos. Kasi pagka hindi tayo nagpasakop, gumagawa tayo ng kasalanan o inihandog natin yung sarili nating kay Satanas nun pag gumagawa tayo ng kasalanan. Nakakain ka niya, ganun. Pagka yung gumagawa ka ng kasalanan. Kailangan hindi ka papasakop sa mga pinagagawa niyang masama, susunod ka sa utos ng Diyos. O di ba? O pagka nangurap ka, nagnakaw ka, gumawa ka ng masama, magsinungaling ka, kasangkapan ka na ng diablo no, nakain ka niya na. O, ganun po yun. Kailangan pasakop tayo ng buong buo sa Diyos. Ito sabi ng banal na kasulatan, kailangan, nung mabasa ko to, nung una ako nag-aaral ng salita ng Diyos, nabasa ko to hindi ko na pinaalipin yung katawan ko sa kasalanan nung nabasa ko tong verse na to Hindi ko na pinaalipin yung katawan ko sa kasalanan. Ganun po. Kaya nga sabi nga ng Diyos kung ang mata mo ang makapagpapatisod sa'yo, dukitin mo. O kung yung kamay mo, putulin mo. O yung paa mo, ganun din, di ba? Pinapaputulin yung paa. O ganun. Nung nabasa ko tong verse na to, hindi na ako papasa ako sa mga gawang masama Iniiwasan ko na po yun Ito, sabi ng banal na kasulatan kailangan pasakop tayo sa Diyos para hindi tayo niya makain, matalo natin yung diablo. Ito po sabi ng banal na kasulatan sa Roma 6:16. Hindi ba ninyo nalalaman na kung kanino ninyo inihandog ay inyong mga sarili na pinakaalipin, upang tumalima kay alipin yung inyong tinatalima, maging ang kasalanan sa ikamamatay, maging ang pagtalima sa pagiging matuwid. Pag tumalima ka sa kasalanan, kasangkapan ka ng diablo nun. Ganun po yun, sabi rito. Pag tumalima ka naman sa utos ng Diyos, kasangkapan ka ng Diyos. Ganun po yun. Kailangan hindi po tayo papaalipin yung alimang sangkap natin sa mga kasalanan. Sabi nga, wag niyo naman dihandog inyong mga sangkap ng katawan sa kasalanan bilang alipin ng di ba, ng kasalanan. Kundi dihandog niyo sa Diyos o yung katawan bilang kasangkapan ng inyong katwiran at kabanalan, di ba? Sabing ganon. Yun, nung nabasa ko tong verse na to, hindi ko na pinaalipin yung mga sangkap ng katawan ko sa kasalanan, ganun po. Pero may mga tukso pa rin, di ba? Napapaglabanan ko na yun. Ganun, ito. Kasi pagka yung gumawa ka ng kasalanan, yung kasangkapan ka ng diablo, dito sabi rito. Ito sabi ng banal na kasulatan, basahin ko sa inyo. Kailangan pasakop tayo sa Diyos. Ito sa may 6,
6 ng Roma 13, at wag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan, na pinakakasangkapan ng kalikuan, o yun o. Huwag sabi rito, huwag mong ihandog yung anumang sangkap ng katawan mo sa kasalanan bilang kasangkapan ng kalikuan, ganun. Huwag mong ihandog yung mata mo, kamay mo, buong katawan mo sa mga kasalanan. Kasi yung kasangkapan ka ng diablo nun, nakakain ka niya, ganun po yun. Kaya nabubuhay pa siya. Pero kaya natin siyang ma-destroy sa pamagitan ng pagtupad sa mga utos ng Diyos. Ganun po. Basahin ko po sa inyo muli. At wag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap ng kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan. Ayun o. Kaya hindi ka gumawa ng masama eh. Kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad sa nangabuhay sa mga patay at ang inyong mga sangkap na pinakakasangkapan ng katwiran sa Diyos. Ayun o, dapat sa katwiran ng Diyos tayo masasakop natin yung mga sangkap ng ating katawan. Huwag po sa diablo kasi hindi natin matatalo pag pinalipin mo yung kasalanan, yung katawan mo sa kasalanan. Ganun po. Kailangan hindi natin, nung mga nabasa ko tong verse na to, hindi na ako nagpapaalipin sa man sa kasalanan, yung mga sangkap ng katawan ko. Ayun, kaya naging tagapagturo ako ng Diyos ngayon, ganun po. Ito, basahin ko sa inyong mali rito, no? Sa Roma 6:16. Hindi ba ninyo nalalaman kung kanino ninyo inahandog ang inyong mga sarili na pinakaalipin? Upang tamalima kay mga alipin na inyong tinatalima. Yun, no? Pag tinalima mo yung kasalanan, no? Alipin ka ng diablo, maginang kasalanan sa ikamamatay, yun o. Huwag mo pa alipin yung katawan mo, sangkap mo sa katawan, kasi pag pinalipin mo sa kasalanan nyo, sabi rito, sa ikamamatay, pag pinaalipin mo naman sa Diyos, sa katwiran, matuwid ka naman, sabi rito, maginang pagtalima sa ikapagiging matuwid, yun o. Pag pinalipin mo sa Diyos, alipin, matuwid ka naman, sa Diyos ka naman nun. Ganun po, kailangan lalabanan natin ng diablo, malulupig natin siya sa pamagitan ng pagtupad sa mga utos ng Diyos, pagsunod po, ganun po. Sabi nga rito, sa may unang Pedro naman po dito, 5:8, kayo maging mapagpigil, kayo maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na diablo na gaya ng leong umuungal, ay gumagala nung mahanap ng masisila niya, na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya. Yamang inyong nalalaman na ang inyong ngayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sanlibutan. Yan o. Kailan lalabanan natin siya, papasakop tayo ng buong buo sa mga aral ng Diyos, malulupig natin siya. Ganun po. Kaya natin siyang matalo sa pamagitan ng pagsunod sa utos ng Diyos. Pero ang topic natin, si Satanas, merong kamatayan po yun. Sign of the word po, the time of death ni Satanas, ganun po, hindi po now. Kaya lang nating malupig siya, madurog, yung mga malalang niyang mga diablo, ganun. Kaya natin matalo yung kapangyarihan niya. Pag sumusunod tayo sa utos po ng Diyos, ganun po yun. Kasi may time of the elements ang kanyang end of life ang kanyang pagka-eternity sa pag-uukom po yun. Ito ang sabi ng banal na kasulatan. Meron siyang kamatayan. Ito sabi ng banal na kasulatan, sabi rito ng diablo rito. Kasi may kapanahunan ng kanyang death. Ginagamit pa kasi siya ng Diyos na pagsubok sa mga tao, kaya ganun, nabubuhay pa siya. Pero merong kamatayan siya. Mali pong aral yun na sabihin nila si Satanas walang kamatayan. May kamatayan po si Satanas. Ito pong sabi ng banal na kasulatan sa Mateo. Dito sa Mateo 8:28. At nang siya'y makarating sa kabilang ibayo sa lupain ng Gadareno, ay sinalubong siya ng dalawang inaalihan ng mga demonyo na nagsisilabas sa mga libingan na totoong mabangis, na ano pat sino may wala makapagdaan sa daang yaon. At narito sila'y nagsisigaw
na nagsasabi, anong aming ipakialam sa iyo o ikaw na anak ng Diyos? Naparito ka ba upang kami iyong pahirapan bago dumating ang kapanahunan? O yun, may season siya, may panahon siya. Sa pagpahirap, sa pagpatay, ganun. Kaya hindi pa siya namamatay ngayon. Kaya lang nating mapatay yung kanyang mga lalang, yung mga kapangyarihan. Kaya natin siyang durugin, yung mga kapangyarihan niya sa pamagitan ng aral ng Diyos, mga salita. At saka ng pangalan ng ating Panginoong Yesus. Yun po. Ayun, may time element siya for the death But not now to death, no? O other years. Sa end of the words po, ganun yung kanyang kamatayan. At basahin ko po sa inyong muli. Dito sa Mateo 8:28, at nang siya'y makarating sa kabilang ibayo sa lupain ng mga Gadareno, ay siya nalubong siya ng dalawang inaalihan ng mga demonyo na nagsisalabas sa mga libingan na totoong mabangis na anupat sino may wala makapagdaan sa daang yaon. At narito sila'y nagsisigaw na nagsasabi, anong aming pakialam sa iyo, ikaw na anak ng Diyos? Naparito ka baga upang kami pahirapan bago dumating ang kapanahunan? O yun, may time of season siya to end of the death. Sa end of the words po, yung kanyang kamatayan ni Satanas po. Pero kaya natin siyang malupig, kaya natin siyang madurog. Yun po yung sabi ng banal na kasulatan. Sa pamagitan po ng pagtupad sa salita ng Diyos. Ito, basahin ko sa inyo rito sa sa may Roma. Kaya natin siyang madurog. Dito po sa Roma. Sa Roma 16. Ito pong sabi ng banal na kasulatan. Sa Roma 16:20. At si Satanas ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon. Sa ilalim ng inyong mga paa, ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo ay sumainyo. Kaya natin siyang madurog pagka ng kapayapaan. Yung kapayapaan po kasi ng Diyos, yun po yung mga utos. Yun po yung mga utos, yung kapayapaan po ng Diyos. Doon po natin siya madudurog sa mga utos ng Diyos. Sa kapayapaan. Basahin ko sa inyong muli. At si Satanas ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon. Sa ilalim ng inyong mga paa, ang biyaya nawa ng ating Panginoong Jesucristo ay sumainyo. Ayun Ang kamatayan sa Satanas, yung sa end of the world. Pero yung kahit na espiritu siya, kayang patayin ng Diyos yun. Sabi sa banal na kasulatan, ito sabi ng banal na kasulatan, kaya siyang patayin ng Diyos. Basahin nyo rito. Ito sa Isaias 57. Ito po sa 57 ng Isaias. Ito po sa 57 ng Isaias 16. Dito po. Sapagkat hindi ako makikipagtalo magpakailanman o mapapawat man akong lagi. Sapagkat ang diwa ay manglulupaypay sa harap ko at ang kaluluwa na aking ginawa. Kita nyo nga yung diwa, kaluluwa, manlulupaypay sa Diyos. May kamatayan po yun, yung ganun. Yung hindi makikipagtalo ang lagi ang Diyos, hindi kanya palaging sasawayin, ganun. Manlulupaypay sa kanya yung mga kaluluwa, yung diwa. Kasi sabi nila, eternity raw yun, pirito. Pero may kamatayan, sabi ng banal na kasulatan, di ba? Ito, manlulupaypay nga, sabi ng Diyos, basahin ko sa inyong muli. Dito sa Isaiah 57:16, sapagkat hindi ako makikipagtalo magpakailanman o mapupuot man akong lagi. Sapagkat ang diwa ay manglulupaypay sa harap ko at ang kaluluwa na aking ginawa. Ayun manglulupaypay yung mga diwa't kaluluwa sa Diyos Ganon, na kamatayan siya. Ang kamatayan niya sa end of the world, pag wala na yung mundo natin, ganun po.
Pero meron siyang kamatayan. Sabi po ng banal na kasulatan. Ito po, basahin ko sa inyo rito. Meron siyang kamatayan dito, oh. Si Satanas. Ito po sa Ezekiel. Sa Ezekiel 28. Sa Ezekiel 28 po. 13. So, sabi ng banal na kasulatan, oh. Sabi nga ng Diyos dito pag ginatulan na siya hindi na siya mabubuhay pa Sabi, pag namatay na siya sabi, hindi na siya mabubuhay, sabi rito ng Diyos, oh. Ito po sa Ezekiel 28:13, patuloy. Ikaw nasa Eden, nahalaman na ng Diyos. Lahat ng mahalagang bato ay iyong kasuotan. Ang sardio, ang topasyo, at ang diamante, at ang berilo, ang onyx, at ang haspe. Ang sapiro, ang esmeralda, at ang karbuko, at ang ginto. Ang pagkayari ng iyong pandireta, at ang iyong mga plauta ay tapas sa iyo. Sa karaw na ikaw ay lalangin, ay nangahanda. Ikaw ang pinahirang kirubin na tumatakip, kirubin siya na tumatakip at itinatag kita na pat ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos. Ikaw ay napanhik manaog sa gitna ng mga batong mahalaga. Di ba nagmamanik manaog siya, yung nagpulong sila ni Job, di ba? Sabi doon, nasa ka pa naroon? Sa panahog pa rito, sabi niya, di ba? Ito yun, si kirubin to. Basahin ko sa'yo. Ikaw ay namanhik manaog sa gitna ng mga batong mahalaga. Ikaw ay sakdal sa iyong lakad mula ng araw na ikaw ay lalangin. Hanggang sa ang kalikuan ay nasumpungan sa iyo dahil sa karamihan ng iyong kalakal. Ay kanilang pinuno ang gitna mo ng pangdadaas at ikaw ay nagkasala. Kaya't inihagis kitang parang dumi mula sa bundok ng Diyos at pinahamak kita o tumatakip na kirubin mula sa gitna ng mga batong mahalaga. Ang iyong puso ay nang mataas dahil sa iyong kagandahan, iyong pinahamak ang iyong karunungan. Dahil sa iyong kaniningan, aking inihagis ka sa lupa. Aking inilagay ka sa harap ng mga hari upang kanilang mamasdan ka. Sa magitan ng karamihan ng iyong mga kasamaan, sa kalikuan ng iyong pangalakal, iyong nilapastangan ng iyong mga santuaryo. Kaya't ako'y naglabas ng apoy sa gitna mo at sinupok ka. Naglabas ng apoy, sabi rito, sinupok siya, sabi rito, kaya't ako'y naglabas ng apoy sa gitna mo at sinupok ka, at pinapaging abo ka sa ibabaw ng lupa sa panginingin ng lahat ng nanonood sa iyo. Silang lahat na kilala sa iyo sa gitna ng mga bayan ay mga titigilan dahil sa iyo. Ikaw ay naging kakilakilabot at ikaw ay hindi na mabubuhay pa. Kita nyo nga yung judgment sa kanya pag ginatulan na siya ng Panginoong Yesus, hindi na siya mabubuhay pa, sabi rito. Diba, sabi rito, pinapaging abo, sabi rito, sinupok ka at pinapaging abo ka sa ibabaw ng lupa sa paningin ng lahat ng nanonood sa iyo. Silang lahat na nakilala sa iyo sa gitna ng mga bayan ay mga titigilan dahil sa iyo. Ikaw ay naging kakilakilabot at ikaw hindi na mabubuhay pa. Hindi na mabubuhay pa siya Pagka dumating na yung judgment ng Panginoong Yesus, ng Diyos. Ganun po, may kamatayan po yun. Sa end of the world po yun, pag ginawa ng Diyos. Sabi ng banal na kasulatan. Ito po ang sabi rin sa dito po sa Malakyas. May sinasabi rin ng Diyos dito sa sa may Malakyas 4:3. Ito po sabi ng Diyos sa Malakyas 4:3. Dito po. At iyong yayapakan ang masama sapagkat sila ay magiging abo sa ilalim ng mga talampakan ng iyong mga paa sa karawan ng aking gawin. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Tingnan nga, sa araw na kanyang gawin, ang nagsasalita po rito ay Panginoong Yesus kasi sa yung Panginoon ng mga hukbo, yung Panginoong Yesus po. Siya ang judgment ng lahat. Ganun po. Ito, basahin ko sa inyong muli. Sa Malakyas 4:3. At inyong yayapakan ng masama
sapagkat sila'y magiging abo sa ilalim ng mga talampakan ng iyong mga paa, sa karawan na aking gawin. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Tayo nga, magiging abo, yayapakan natin yun. Ganoon, yun po yung sabi ng banal na kasulatan, no? Meron siyang kamatayan. Ang kamatayan niya sa ano po yun, sa end of the words. Sa pag wala na siya makain. Pag wala ng ano, pag nawala na po yung mundo, ito, basahin ko sa inyo, no? Yung may kamatayan siya dito. Yung mga anghel, may kamatayan po yun. Ito, sabi ng banal na kasulatan. Yung mga anak po ng kataas-taasan, no, sabi sa banal na kasulatan, yun po yung mga anghel. Yung mga anghel po yun. Ito. Ito po sa 82 ng mga awit. Ito sabi ng banal na kasulatan. May kamatayan yung mga anghel, oh, sabi rito. Kasama na rin po yung si Satanas. Kasi nga, nilikha lang sila ng Diyos. Nilalang sila eh. Ginagamit kasi si Satanas ng Diyos for try the people, gano'n, the men. Ginagamit siya for the try to the saint, gano'n po. Ginagamit siya ng Diyos para sa mga banal, kung talagang matatag sa pananampalataya, di ba, gano'n. Gaya ni Job, di ba, o sinubok si Job ng Satanas, di ba, o gano'n. Ginagamit siya. Kaya hindi pa siya at saka si Satanas, ginagamit din ng tagaparusa ng Diyos to. Ginagamit din siya ng tagaparusa ng Diyos. Pero, in the end, in the last judgment, kasama na rin siya pa sa paparusahan, saka papatayin sa ikalawang kamatayan. Ganun po. Ito, basahin ko sa inyo rito. Sa mga awit, 82:1. Ang Diyos ay tumatayo sa kapisanan ng Diyos. Siya'y humahatol sa gitna ng mga Diyos. Aking sinabi kay mga Diyos, kayong lahat ng mga anak ng kataas-taasan. Yung mga anak ng kataas-taasan, yung mga Diyos, yung mga anghel po yun. Kasama na po si Satanas doon. Gayumay, mga mamatay kayong parang mga tao at mga bubuwal na parang isa sa mga pangulo. Tayo nga, mamamatay silang parang mga tao, mabubuwal sa isa sa mga pangulo. Bakit parang mga tao? Kasi hindi nga sila tao. Mga anghel po yun, mga espiritu po yun. Di ba sabi sa Isayas, ang diwat kaluluwa, manlulupaypay sa aking harapan, sabi ng Panginoong Diyos. Hindi siya makikipagtalong palagi sa mga tao, sa mga anghel, kasi alam niya, lahat yan may kamatayan yun eh. Ganun po, may kamatayan po yung mga espiritu. Sabi ng Diyos ang diwat kaluluwa, manlulupaypay sa aking harapan, sabi ng Diyos. Kaya may kamatayan po yung Satanas. Kaya mali po yung may nag-aaral niya sa social media na si Satanas daw walang kamatayan. May kamatayan po yun sa paghukom po. Basahin ko sa inyo muli rito. Sa 82 ng mga awit 1. Ang Diyos ay tumatayo sa kapisanan ng Diyos. Siya'y humahatol sa gitna ng mga Diyos. Aking sinabi kay mga Diyos, kayong lahat ng mga anak ng kataas-taasan. Gayumay, mga mamatay kayong parang mga tao, mga bubuwal na parang isa sa mga pangulo. Kita nyo nga, may kamatayan po yun, Satanas, sa end of the world po. Ito, yung basahin ko sa inyo yung hula, na si Satanas may kamatayan. Ito sa may Apokalipsis. Sa end of the world po, ito. Kaya huwag kayong kakampi kay Satanas, madadamay kayo sa papunta sa impyerno nun. Yung mga bulang propeta, kasama doon, yung nagpapahayag na ang Panginoong Hesus tao, o kasama rin sila sa impyerno nun. Yung mga ganun mga bulang propeta, na yung tagapagligtas, tao, yung may-ari ng langit, lupa, tao, o magbibigay ng buhay na walang hanggan, tao. Wala po sa diwa yun. Kasama rin po yun sa mga hatulan ng Diyos sa paghukom. Kasi pagka nasa maling diwa ka pa, yung church mo, hindi po yan sa Diyos, yung mali yung pagkaunawa mo, wala ka pa sa tamang church. Pagka mali yung aral mo, mali yung diwa mo, tagapagligtas mo, tao, ang magbibigay ng buhay na walang hanggan, tao, ang may-ari ng langit lupa, tao, hindi po yun.
Kasi ang nasa loob ng church, yung nasa tamang diwa ka, o tamang gawa, tamang aral, ganun po. O, ito, basahin ko muna sa inyo rito, kasi kasama itong mga maling diwa, yung mga bulang propeta sa mapupunta sa impyerno. Ito po sa sa Isaias 29:24, sila namang namamali sa diwa ay darating sa pagkaunawa. Sila namang mga pag-upasala ay mga tututo ng aral. O, yung mga maling diwa pa dyan, yung nagpapahayag ng Panginoong Hesus tao, yun. Pagka hindi sila nagbago ng pananaw sa Panginoong Hesus, o kasama sila sa hukuman. Kasi mali pa yung diwa nila, yung aral nila. Sabi rito sa Isaias 29:24. Pag mali pa yung diwa mo, pagkaunawa mo, hindi pa yung tunay na church, nasa labas ka pa nun, nasa labas ka pa ng church nun, ng Panginoong Hesus. Basahin ko sa inyong muli. Dito po sa Isaias 29:24, sila namang nangamamali sa diwa ay darating sa pagkaunawa. Sila namang mapag-upasala ay mga tututo ng aral. O yun o. Pag mali pa yung diwa mo, yung aral mo, wala pa yun. Kasi yung nakapasok sa loob ng church, yung nasa tamang diwa po, tamang aral. Yung walang mali, ganun. Yun yung mga tunay na sa Diyos. Sabi nga ng Panginoong Hesus siya ay pinagkaloob na makaalam ng hiwaga ng kaharian ng langit. Ngunit sa iba, sa pamagitan ng mga talinghaga, sabi ng Panginoong Hesus, di ba? Kaya nagsisitingin, hindi nakakita. Kaya nakikinig, hindi nakakaunawa. Ganun sabi ng Panginoong Hesus, di ba? Hindi nakakaunawa. Kaya sabi ng banal na kasulatan, na laging nagsisipag-aral at kailan pa man, hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan. Yun, mga hindi pa nakararating yan sa pagkaalam ng katotohanan, yung nagpapahayag sa Panginoong Hesus tao. Yun, mga kasama sila sa hukuman. Kasama sila sa hukuman ng Panginoong Hesus. Kasi mga bulaan yan, kinakaila yung Panginoong Hesus. Sabi nga ng Panginoong Hesus ang kumaila sa akin, ikakaila ko rin sila. Pagbabalik kong sumasakalwaltian kasama ng mga banal na anghel. Ito sabi ng banal na kasulatan, basahin ko muna sa inyo. Dito po sa Mateo 10:32. Kaya't ang bawat kumikilala sa akin sa harap ng mga tao ay kikilalin ko naman siya sa harap ng aking Ama na nasa langit. Datapwat sino mang sa akin magkaila sa harapan ng mga tao, ay ikakaila ko naman siya sa harap ng aking Ama na nasa langit. Yun yung kumakaila sa Panginoong Hesus, na ayaw kumilalang Diyos. Sa kanila, taong magbibigay buhay na walang hanggan. May-ari ng langit lupa, tao, tagapagligtas, tao. Mali po yun. Tapos, ang sugo nila, yung leader nila, patay na. Ang suling sugo, yung Panginoong Hesus, di ba? Yung mga anghel, yung itinuro ko po sa inyo, ganun. Yung mga ganyan, kasama po yan sa impyerno, yung mga ganung kinakaila yung Panginoong Hesus. Kasama sila sa hukuman. Itong sabi ng banal na kasulatan. Ito yung time na kamatayan ni Satanas, yung sa paghukom po, tatapon sa impyerno. Kasi yung ikalawang kamatayan po, yun po yung paghukom sa lahat ng mga espiritu, kaluluwa. Doon po, kasama po yung diablo ron. Pahirapan mo sila magpakailan-kailanman, pero hindi na sila makakaahon doon. Kasama na yung kamatayan nila doon Pahirapan muna sila ng matagal na matagal, tapos saka sila mamatay doon. Yun yung sabi ng banal na kasulatan. Ito, basahin ko sa inyo rito. Sa Apokalipsis 27. At kung maganap na ang 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan at lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa apat na sulok ng lupa, sa Gog, sa Magog, upang tipunin sila sa pagbabaka, at ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat.
At nagsipamanhik sila sa kalaparan ng lupa at kinubkob ang kampamento ng mga banal. At ang bayang iniibig at bumaba nga po ay mula sa langit at sila'y nasupok. O yun o, nasupok sila. At ang diablo na dumaya sa kanila, ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre. Nakinaroonan din naman ang hayop at ang mga bulaang propeta. O yun o, yung mga bulaang propeta o, kasama ron sa paghukom, yung kumakaila sa Panginoong Yesus. At sila'y pahirapan araw-gabi magpakailanman. At nakita ko ang isang malaking luklukan, maputi at ang nakaluklok doon. Ang kanyang harapan, nasa kanyang harapan ang lupa at ang langit ay tumakas at walang nasumpungang kalalagyan nila. At nakita ko ang mga patay, malaki at maliit, nakatayo sa harapan ng luklukan at nangabuksan ng mga aklat at nangabuksan ng ibang aklat na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay hinatulan ay sa mga bagay na sulat sa mga aklat, ayon sa kanilang magawa, at ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya, at ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila. At sila hinatulan bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. At ang kamatayan at ang Hades ay binulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, sa mga katuwid ay ang dagat-dagatang apoy. O yun o. Yun, doon siya binulid sa Satanas sa dagat-dagatang apoy. Yun yung ikalawang kamatayan. Kaya nga sabi rito, ikalawang kamatayan doon siya ibinulid, di ba, si Satanas. O, kaya may kamatayan siya yung sa ikalawang kamatayan ng mga kaluluwa ng tao. Basahin ko sa inyong muli rito, no, sa 20 at Gs, tapos dito ko nababasahin sa 14. At ang diablo na dumaya sa kanila ay binuligid sa dagat-dagatang apoy at asupre na kinaroonan naman ng hayop. At ang bulaang propeta at sila'y pahirapan araw-gabi magpakailan-kailanman. At ang kamatayan at ang Hades ay binulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, sa katuwid ay ang dagat-dagatang apoy. O, may kamatayan siya kaya sabi kasi ng banal na kasulatan ikalawang kamatayan O, di ba? May kamatayan sa Satanas, doon nga siya mamamatay sa impyerno, hindi na sila makakaawon doon Pahirapan muna sila ng matagal na matagal, tapos pero doon na rin sila mamamatay. Yun yung ikalawang kamatayan nila. O, di ba may kamatayan nasa mga awit, nasa Ezekiel, nasa Apokalipsis. O, may kamatayan po si Satanas. Kaya wag kayong paloloko sa mga bulang propeta na kasi may napanood po ako dyan sa social media. O, wala kamatayan si Satanas dahil eternity. Meron, sabi ng Diyos, ang diwat kaluluwa, di ba? Manulupay-pay sa aking harapan. Hindi siya makikipagtalong palagi, sabi ng Diyos. O, God bless po, yun po yung ating topic na natapos. Yung Satan have a death on the last judgment, our Lord Jesus Christ. God bless po. Ingat po kayo. Pangalan po ng ating Panginoong Yesus. Salamat po sa panonood nyo. Sana mabuksan ang isip nyo na makaiwas po tayo sa kasalanan. God bless po, ingat. Pangalan ng ating Panginoong Yesus.